Magandang araw sa inyong lahat. Tayo na naman ay nagbabalik para sa isang episode ng Kritik ko! Ako si Stephanie Rabahal, aka Ate Tep. At ako naman si Juliana Advincula o pwede ring Ube. Ako naman si Von Caparas, ang inyong Evong Maylayang Lumipad. At ngayong araw na ito ang ating hashtag POTD o Podcast of the Day ay ang Huling El Bimbo. Sino ba namang makakalimot sa mga awitin ng Eraserheads? Diba, Ate Tep? Tama ka dyan. Naaalala ko pa yung kwento ng nanay ko na hindi mawawala sa isang sound trip nilang magbabarkada ang mga tugtugang e-heads. Ano ba naman kasi mawawala yun? Talaga namang matuturing na timeless ang mga kanta nila. At buhay na buhay pa rin hanggang ngayon sa puso't isipan ng mga tagapakinig, mapabata man o matanda. Alam niyo ba, mas lalo pa itong tumatak sa bawat Pilipino nang gamitin ang mga kantang ito para makwento ang isang storyang talaga namang nagpaantig sa atin ngayong taon. Mga kakritiko, napanood niyo na ba yung musical play na Ang Huling El Bimbo? Oo, napanood ko yan sa isang live na teatro. Ako napanood ko lang sa Facebook Live. Alam niyo, totoo yan dahil pinalabas ito ng ABS-CBN kasama ng Full House Theater Company sa YouTube at Facebook Live at nag-trending rin siya sa social media. Paano hindi magte-trending kung iisipin mo sa pamagat pa lang ng musical play na Ang Huling El Bimbo, aakalain mo na puro tugtugan lang to. Pero dahil nga musical play ito, kakaiba ang daloy ng storya na naipakita at ipinahiwatig ng mga karakter dito. Diba, Ube? Tama ka dyan! Talagang kakaiba ang Huling El Bimbo the Musical. Simulan natin sa kung patungkol saan nga ba ang dulang ito. Ayan, mga kakritiko, ang Huling El Bimbo ay sumentro sa buhay ni Joy, isang dalaga na kapuspalad at kailangan pang kumayod upang makatulong kay Chadali. Pero sa kabila nito, tulad na lang ng pangalan niya, isa siyang masiyahin at positibong tao na nangangarap. Naging kilala din tong dulang to dahil pinakita nito ang iba't ibang isyong panlipunan ng ating bansa. Isa na nga doon ang korupsyon, hindi man diretsong nakatutok sa gobyerno, pero sa ibang konteksto. Sabi nga sa linya ni Chang Deli kay Banlao na, wala ka ng kapangyarihan kay Joy! Meron din doong hamak sa korupsyon, sa pera at sa kalayaan ng tao. Makikita rin to dun sa kung paano inabuso ni Banlao yung kung anumang kapangyarihan na meron siya. Tsaka para naman sa akin, isang issue na talagang lumutang sa dula ay yung kahirapan na laganap sa bansa. Makikita na si Joy, yung bida sa dula, ay maralita at walang sapat na pribilehiyo upang makapag-aral. At kaya naman siya ay nagbebenta pa ng iba't ibang putahe at tumutulong sa karinderya nila na kalaunay naging bar dahil sa matinding pangangailangan at walang choice. Pa ka dyan, girl! Dahil sa matinding pangangailangan, alam nyo bang napilitan si Joy na magbenta ng katawan? At ipagpaliban ang kanyang karapatang pantao. Ganun! Bumaling kasi ang istorya nung sila'y nagtungo para sa isang joyride. Habang nag-enjoy sila, biglang naghahangos na si Joy ng mga lalaki. O, diba? Totoo yan. Tapos hindi siya nabigyan ng hustisya dahil yung mga magkakaibigan parang nagkaroon ng takot para sumugal. Takot na mabahiran ng dumi yung iniingatan nilang reputasyon para dun sa mga may kaya. At yung isa naman ay nagsisimula pa lang sa buhay at ayaw isugal yung napundar na niya. At dahil doon, nagsimulang magkawatak-watak yung barkada nila. Oo nga, pero alam mo, napansin ko lang nung nag-joyride sila, ang ganda ng pagkakaayos sa entablado. Yung tipong talagang kapanipaniwala at mukhang totoo yung ginagawa nila. Nakakatulong din yung ganitong klase pagka may mga yugto yung mga dula o pangmatagalan talaga eh. Totoo, nakatulong talaga yung mga
aspektong technical sa dalay ng storya, yung paggamit nila ng LED, kung saan masasalamin rin ang damdamin na mawawangis sa isang eksena. Tulad na lang ng paggamit ng iba't ibang kulay para ipahayag yung damdamin ng nangyayari sa isang eksena. Tapos yung ginagamit na background sa likod, tsaka yun nga yung sinabi mo na yung sa pag-ikot ng tanghalan para mapakita yung transition ng isang eksena patungo sa kabila. Nasaksihan ko din na kahit sa gitna ng transition, di mo mararamdaman yung tinatawag nilang dead air. Mas lalo ka pang nauusisa at nananabik para sa susunod na eksena. Magaling ang daloy ng script at plot. Ang galing talaga ng obra maestro ni Dexter Santos. Alam mo, maging yung paglapat mismo ng kanta ng Eraserhead sa istorya. Sino ba naman mag-aakalang yung mga kantang sinasabayan natin noon, yung mga kantang naririnig lang natin sa radyo, mayroon palang mas mailalalim pa na kahulugan, di ba? Totoo yan. At nakita mo na napag-ugnite at nahabi yung mga kanta sa isa't isa para makaubuo sila ng isang magandang storya. Napansin ko nga na parang ang daming simbolismo sa dulang ito, tulad na lang ng paggamit ng kulay sa kasuotan nila. Dahil na yung sa eksenang Joyride, makikita mo na yung mga kulay ng kanilang kasuotan ay kulay rin na ginagamit sa bandila ng Pilipinas. What? At nasasabi natin na silang magbabarkada ay maaaring sumasalamin sa lagay ng ating bansa. Kumbaga, relevant. Oo, at si Joy, mapapansin madalas nakadilaw siya eh. Talaga namang nire-representa niya ang pagiging positibo at pagkakaroon ng pag-asa sa buhay sa kabila ng mga nangyari din sa kanya. Pati nga pa, pangalan ni Banlaw eh, di ba? Mayahaling tulong sa mga pulis patola ang tinatawag nila dati. O mga pulis na gumagamit ng dahas kahit ipinagbabawal para lang makontrol ka mismo. Oo. At yung Tikman ang Langit na kanta sa una, makikita mo na simple lang yung yung pahiwatig ng kanta dahil tungkol to sa ganda at likas sa flavor ng karinderya nila Chedelia, no? Ngunit nung naging bar na yung karinderya nila, yung kinanta ulit nila yung Tikman ng Langit, nag-iba yung kahulugan na ito, di ba, Steph? Grabe, ang Huling El Bimbo. Napapakanta lang ako dito dati. Tapos hindi ko aakalain na mas mamumulit pala nito ang aking mga mata tungkol sa ating mga issue na kailangan din nating malaman bilang isang Pilipino. Totoo. Talaga namang dapat mapanood to ng karamihan. Lalo na yung mga kabataan upang maimulat din yung mga mata nila sa mga ganitong issue. Kasi sa pamamagitan nga ng mga ganitong dula, mas madaling maintindihan ng mga isyong panlipunan. Alam niyo, totoo yan. Kailangan talaga malaman ng karamihan sa atin, lalo na yung mga hindi pa mulat sa kung anong nangyayari sa isyong panlipunan ng bansa natin. Isa ang Huling El Bimbo para mapanood nila at magkaroon sila ng ideya sa mga nangyayari sa bansa. At alam nyo ba na dito na nagtatapos ang usapan sa Ang Huling El Bimbo at nasabi naming pasado base sa kritiko. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode ng #Podcast of the Day at abangan ang mga susunod na bibigyan namin ng kritiko! Paalam! Salamat sa pag-tuwid! Ay pagsayaw ng El Bimbo, nakakaindak, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magka
at walang kamalay-malay.